Dati, may natakot din ako dahil nagpaputok ka kagabi, kuya. Baka mamaya kasi may matamaan ka inosente sa labas eh. Ako ba? Maingat naman akong gumamit ng baril, no? Hindi ako papayagan na magbayad ng ganong klaseng bagay kung hindi ako disiplinado. Kung pag-alis ko, ikaw na muna bahala doon, ha? Kampante akong aalis dahil alam ko may Hi protection. guys! Hi guys! Ako na bahala doon. Mas matapang ka pa din kumpara sa akin, kuya. Kapag nag-iisa ka na lang, at sa balikat mo na nakasalalay ang proteksyon ng iba, sigurado ako lalabas din ang natural na tapang mo, Johan. Tinabik pa ako sa balikat ni Kuya noon bago siya na unang pumasok ng bahay. Ako naman, napangiti na lang at nagkibit balikat. Mga sumunod na linggo, nakakapagtakang hindi na pumasok si Lando sa eskwelahan. Ang sabi ng mga kapwa niya professor ay nag-resign na daw through email. Marami ang nagtaka at nalungkot sa biglaang pag-alis ng isa sa hinahangaang professor. Lalo na ng mga kababaihan sa school. Gwapo at mabait kasi si Lando, lalo na sa mga babae. Masasabi kong friendly siya at approachable. Kaya nga marami din ang naiinis at naiingit kay Marisa. Dahil bukod sa siya ang napiling ligawan ni Lando, lantaran din kung baste din niya ang lalaki. Pero imbis na maging panatag, lalo lang akong kinabahan para sa kaligtasan namin. Sa ilang araw ay naging mapagmatsyag ako at hindi man iutos ni Kuya. Lihim kong pinoprotektahan si Marisa. Congrats, Johan, ha? Deserve mo talaga yung medal na yan. Maraming salamat, ate. Hindi na kita babagiin, ha? Spotlight ko na yun. O ito, huli pa regalo ko dyan. O ito, kunin mo. Regalo ko yun sa'yo. Susi, kuya. Teka, Oo na, nasa garahe sa labas. Gusto mo makita? seryoso ka, kuya? Ayaw mo yata eh. Di ba, balik ko na lang. Hindi ba? Titignan ko na nga eh. Hindi lang ako makapaniwala. Matagal mo nang hiling yan, hindi ba? Eh, ngayon, sigurado akong deserve mo yan. Halos maiyak ako nang makita ko ang big bike na nasa garahe ng eskwelahan namin. May nakalagay pa doon na pulang ribbon. Katatapos lang ng graduation ceremony at isa ako sa nakakuha ng matataas na parangal. Bukod sa kasiyahan ko dahil sa na-achieve ko ang goal ko, nakuha ko pa ang pinakahihiling kong bike. Kasalukuyan kong sinusuri ang sasakyan ng may matanaw ako sa di kalayuan. Nasa dilim siya pero umilaw ang mga mata niya, kaya naman napansin ko siya. Si Lando yun. Ilang araw ko din siyang hindi nakita. Kaya nang mapagmasdan ko ang kabuuan niya, hindi ko napigilang kabahan. Sakto namang dumating sila Kuya nang nabaling sa kanila ang atensyon ko. O yun, eh bakit parang wala yata sa napakagandang bike na yan ang atensyon mo, ha? Teka, hindi mo ba nagustuhan yung kulay? Ha? Naku, kuya, napakaganda nito. Gustong-gusto ko nga eh. Si ate mo namili ng kulay niyan. Eh, napansin niyo daw na mahilig ka sa puti, eh. Mahilig sa manilinis ang kapatid mo na yun eh. Di ba, Johan? Hoy, Johan. Ano? Puto, may problema ba? Wala, kuya. Total, uwian na naman na. Pwede ko namang i-drive test to? Oo naman, no. Pagkita lang tayo sa napag-usapang restaurant, ha? May reservation ako dun, eh. Papunta ka na na. Bukas mo na i-drive test yan. Nang malayuan, kahit mag-aapon ka pa mag-test drive, eh. Talaga, kuya? Oh, eto naman ang regalo ko sa iyo, Johan, ha? Congrats ulit. Sana magustuhan mo yan. Bakit naman parang ang dami nito? Nakakaya naman sa'yo, ate. Nagabala ka pa. Naku, wala yun. Para naman yung kumpleto na. Lalarga ka na lang. Oo naman. May isusot pa akong helmet, ah. Paiyakin niyo naman yata ako, eh. Ay, naku, pigilan mo yan. Ang pangit mo pa naman pag umiiyak, eh. Ang akala ko noon wala nang katapusan ng saya.
na magpapatuloy lang ang tahimik naming buhay gaya ng dati. Napakaganda ng mga binuo kong plano, lalo na at tapos na ako sa pag-aaral. Ang hindi ko inaasahan, yung inakala naming bago at masayang chapter ng buhay namin ni Kuya, mauuwi pala sa kahindik-hindik na pagsubok. Hindi ko nga namalayan ang paglipas ng mga araw. Nagising na lang ako isang umaga na a-attend na ako ng kasal ng kuya ko. At ako pa ang best man niya. Para akong nasa pelikula noon, na nakangiting pilit pero may parte ng puso ko ang nadudurog. Ayoko namang maramdaman yon, pero hindi ko talaga mapigilan. Tol, alam kong gusto mo din si Marisa. Nabasa ko ang journal ng hindi sinasadya eh. Kuya, paano mo mababasa ng hindi sinasadya? Eh, nakakalat kasi dun sa sala eh. Nalimutan mo yata. Eh, pero pasensya ka na. Hindi ko kayang isuko si Marisa. Eh, sana hindi masama ang loob mo sa akin. Kuya, tanggap ko naman na eh. Nagmamahalan kayo. Yun yung pinakamahalaga sa akin ngayon. Hindi ko pa rin maiwasang mag-guilty. Eh, pakiramdam ko ang selfish ko sa sarili kong kapatid. Eh, hindi ka naman kailanman naging madamot sa akin, kuya. Ang totoo pa nga niyan, lalo kitang inahangaan ngayon. Kung paano mo ipaglaban yung taong mahal mo. At alam kong hindi mo rin ako bibiguin. Kilala kita, kuya. Alam kong hindi mo sasaktan si Marisa. Basta makakaasa ka. At alam ko din, poprotektahan mo siya habang wala ako eh, di ba? Promise mo yan ha? Oo naman, kuya. Huwag ka dapat magalala. Hayaan mo. Huling sampa ko na to. Kung may negosyo na kami, pagbalik ko. Huwag ka mga ako, kuya. Gawin mo.